Usap-usapan na naman po dito sa mundo ng crypto itong si Pi Network o si Pi dahil sa kanyang kakaibang sitwasyon ngayon. Habang bumabagsak ang kanyang presyo ng halos 22%, si 22% ngayong linggo, si Pi Network naman ang nangunguna sa paggamit ng mga crypto card ayon po sa bagong survey. Oo, tama po ang narinig ninyo. Siya ang number 1 sa mga ginagamit na crypto para mag-top up ng card. Tinalo pa niya si XRP at saka si Dash. Pero teka, kung ganito po siya ka-usable sa totoong mundo, bakit parang wala pa ring kumpiyansa ang market sa kanya? At ano nga bang ibig sabihin ng technical analysis na nagpapakita po ng isang descending wedge pattern? Ligtas pa ba tayong pumasok or mag-hold kay Pi? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang Coin Central. Ngayon ay simulan po natin sa kung bakit bumagsak ang presyo ni Pi Network. Dito pong nakalipas na May 31 ay bumagsak ang presyo ni Pi ng 22% sa loob lang ng isang linggo. At ngayon ay nasa presyong 0.64 na lamang siya. Isa itong malaking bagsak kung ikukumpara sa biglaang pagtaas niya ng 188% noong umpisa ng May. Pero ang tanong, bakit nga ba bumagsak ng ganito itong si Pi? Una sa lahat, naapektuhan po siya sa global crypto market sell-off. Ayan. Or pangkahalatang pagbagsak ng crypto market. Sa loob ng ilang araw, mahigit $170 billion ang nabura sa kabuuang market cap ng crypto. Ibig sabihin, hindi lang si Pi ang bumagsak. Pero bukod po dyan, may ilang partikular na dahilan kung bakit mas malaki ang epekto kay Pi. Wala kasing malaking balita o updates mula sa Pi Network team nitong mga nakaraang linggo. Wala ring bagong exchange listing kaya mababa pa rin ang kanyang liquidity. Kapag walang gaanong volume ng buy at saka sell, buy or sell volume sa market, mas madaling maapektuhan ang presyo. Ngayon is dito naman po tayo sa descending wedge pattern. Kung ano nga bang ibig sabihin ng descending wedge pattern na yan. Ayan, ayon po sa mga eksperto, makikita po natin sa 12-hour chart ni Pi ang tinatawag na descending wedge pattern. Yan, hindi po nila pinakita rito yung chart. Sa mga hindi po pamilyar, ito po ay isang technical pattern na kadalasang nagpapahiwatig ng posibleng trend reversal o pagtatapos ng pagbagsak sa presyo. Pero sa kaso po ni Pi, hindi pa raw ito ganun kalinaw. Kasi ang trend lines na bumubuo ng wedge ay hindi ito consistent sa maraming touch points, lalo na sa lower part ng chart. May malaking blank space pa sa pagitan ng May 20 hanggang May 29 na siyang nagpapahina sa signal. Dagdag pa dyan ay ang money flow index ay bearish pa rin. At ibig pong sabihin yan ay mas maraming lumalabas na pera kaysa pumapasok. Sa madaling salita ay marami pa rin nagbebenta kaysa sa mga bumibili. Ang kanyang on-balance volume naman or OVB indicator ay patuloy na bumababa at nagpapakita rin ito ng tuloy-tuloy na pagbebenta or selling pressure. Pagdating naman sa resistance level ni Pi ngayon, ay sinusubukan po niyang lampasan ang presyong 0.66 na isang resistance level. Pero base po sa indicators, mukhang mahirap itong mabasag agad. Ang OVB ay hindi pa rin nagpapakita ng reversal at kahit may konting bullish sign sa MFI, hindi ito sapat kung walang steady na demand. Kapag nabigo po si Pi na ma-flip ang 0.66 bilang support, maaari pa itong bumagsak hanggang 0.55. Kaya yan. At kung lalala pa ang sell-off, may posibilidad pa itong bumagsak
at umabot sa 0.40 na magiging bagong historic low. Pero kung biglang dumami ang buyers, posibleng umakyat po muli ang presyo niya hanggang 0.86. Kaya lang base po sa kasalukuyang trend, mukhang malabong mangyari yan sa ngayon. Yan, dito naman po tayo sa kung bakit naging number 1 itong si Pi Network sa paggamit ng crypto cards. Ayan, ito ang interesting part. Ayon po sa isang poll na isinagawa ng Zipto, yan, si Pi Network ang number 1 sa paggamit ng kanilang Visa crypto card. Ibig sabihin ay marami ang gumagamit kay Pi sa totoong buhay para sa mga top-up at saka transactions. Tinalo pa niya si Dash at saka si XRP na dati-rati ay laging nangunguna sa ganitong klase ng poll. Kaya yan po yung actual na tweet rito ng Zipto app. Number 1 si Pi, second ang USD1, third itong si XRP, at number 4 si Dash. Ayan. Kaya ang resulta pong ito ng survey ay nagpapakita na kahit bumabagsak ang presyo ni Pi, marami pa rin ang gumagamit sa kanya. May real world utility na po itong si Pi at yan ang mahalaga sa mga long term projects. Kung tutuusin, mas maganda ito kumpara sa ibang tokens na kahit mataas ang presyo ay walang totoong gamit. Ngayon is ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Para sa atin, ang sitwasyon po ni Pi Network ay isang paalala. Oo, mahalaga po ang presyo. Pero mas mahalaga rin ang utility at saka adoption ng isang project. Hindi porke bumababa ang presyo ay wala na itong silbi. Kung ikaw ay isang long-term investor, maaaring magandang sign ang mataas na usage ni Pi sa totoong buhay. Pero kung ikaw ay short-term trader, delikado ang current trend po niya. Ang volatility ni Pi ay masyado pong mataas. Kaya dapat mag-ingat po tayo sa pagpasok kung hindi pa tayo sanay sa risk. Yan, bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang kaso po ni Pi Network ay parang isang project na may potensyal pero kulang pa sa supporting foundation. Malinaw na maraming naniniwala at gumagamit sa kanya pero hindi po sapat ito kung hindi po siya listed sa mga malalaking crypto exchanges. Hanggat hindi po nagkakaroon ng sapat na liquidity at saka mass adoption sa market level, mananatiling unstable ang kanyang presyo. Pero kung magpapatuloy po ang paggamit sa kanya at makuha niya ang mga pangunahing exchange listings, malaki ang posibilidad na makarecover itong si Pi sa mga susunod na buwan or taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.